Okay, so meron tayong i-unbox. Dumating na yung aking in-order. Medyo matry lang ng konti. So this is a laptop cooler. Ito yung ano ba? Nag-check ako ng mga review and ito yung pinaka the best or pinaka okay na laptop cooler. Usually kasi may mga laptop cooler na sakto lang, parang dinadaan nila sa ilaw, RGB lighting. But this one, talagang ano siya, talagang pampalamig ng laptop. So, kakarating lang nito, ayan, naka-wrap pa. So, buksan natin. Oops, gulaw pa. Medyo malaki lang yung package. So, simulan natin dito. And since nakabili na rin ako ng temperature gauge. Doon sa previous na Liano cooler na binili ko last year ata yun or 2023. May mga nagre-request na check daw ng temperature kung may pagbabago talaga. Kasi yung iba talaga may fan pero mahina lang. So parang hindi mo rin ramdam yung pagbaba ng temperature. So wala rin. So ang solution mo na lang talaga kapag ganun is dapat naka-aircon ka. Eh kung ang lugar mo mainit, maalikabok, yun, isa sa mga kalaban ng laptop, init tsaka dust. And this one, meron din siyang air filter. So, pero hindi pa siya dumating Ang isang dumating is yung parang pinaka-base nung foam din siya ipapatong mo siya dun sa cooler. Sabagay, meron na to. Parang replacement lang yun. Bumili ako ng extra. So yung temperature gauge para ma-measure kung talagang effective. Naman, parang confident naman ako na may epekto tong cooler na to. Lalo na hindi naman aircon yung room ko. So, alright, so tanggalin din natin yung seal. Stick. Okay, so may kasama na para dust filter sa ilalim. Okay. So na-open na natin yung box. This is Liano, I don't know kung paano i-pronounce to. Lano or Liano kasi double L. V12, model V12. So, sa box, meron tayong documentation, user manual, tapos meron din tayong USB Type-C na cord. Most likely, pang charge to.
Tapos, dust filter sa ilalim. Mamaya pakita ko sa inyo. Tabi muna natin to. Yan. So, secured naman yung item. May dalawang foam sa gilid para safe siya during delivery. Tanggalin na natin to. Okay, saan na ito? Yun. Alright, so meron tayong charger niya. Ano natin charger nga. So yung USB Type-C na nandito kanina is extra na lang siguro to. Kasi alam ko meron pa siyang port sa ilalim or sa gilid. So yan, meron tong adapter, separate adapter. Usually yung mga cooler na mabibili nyo between 300 to 500 pesos, gagamit ka lang ng USB Type-A. So pa-plug mo siya sa, it's either sa laptop or sa desktop or sa mga charger no, okay na. Pero this one, meron siyang dedicated power adapter. Okay? Tabi natin. Ayan. So, meron siyang knob dito. Malamang sa pag-control ng fan speed. Tapos, andito yung pinaka blower niya. Okay? So, purpose nito is para hindi yung dust galing sa paligid, hindi siya kakalat. Okay. So replaceable to, bumili na ako ng extra na ganito. Ayan. So tatatanggal din naman siya. So pag tinaob mo to, malamang sa malamang matatanggal to. So alisin muna natin. So ang itsura niya para siyang Alienware na laptop. So usually ganito yung design nun eh. Alam ko may ilaw to. Ayan. Tapos sa gilid, sa gilid. Dito yung plug ng power, tapos USB Type-C, then tatlong USB Type-A. So hindi ko sure bakit may in dito. Nasa manual naman yun. So, basahin natin yung manual. Sa front, wala naman. Ayan. Meron lang ditong I'm not sure kung kung touchscreen to or mukhang para siyang touchscreen na kasi hindi naman tumutunog pag pinindot Ayan. So, nakalagay long press for 2 seconds to power on and off. So, ito yung power on and off. Tapos, ito naman yung toggle ng light. Tapos, switch ng light. Then, meron tayo ditong LCD panel para makita kung gaano kabilis yung RPM ng fan. Then, meron din tayong, para saan to? Alam ko pang secure ng laptop to. Magkabilaan yan. Ayan. So, yun. Sa kabila, wala. Sa ilalim, yan. So, yung dust filter, pwede mong palitan pag tatanggalin mo to. So, replace. Yan. Tapos, may adjust din siya dito sa ilalim. Yan. Isang level lang. So, hindi, dalawang level. Mukhang dalawang level Ewan ko lang Ako lang ang nag-assume. Isa lang pala. Ayun. Okay, so subukan natin. Mandarin ko. Okay, so plug natin sa gilid. Yun. So, umilaw siya ng green. Sabihin, functioning yung power niya. 2 seconds daw, no? Okay, 2 seconds. Yan. So, may hangin na ng konti.
300 RPM siguro. Check na natin yung ilaw. Ayun. Amoy ano pa eh, amoy bagong labas sa factory. Ayan. So sa likod, mayroon din siyang ilaw. So pag tinaasan natin to, 400, 500. Ay, malakas. Bukod, kumpara dun sa ginagamit ko ngayon. Oo nga, malakas nga. Sabi ng isa sa mga feature niya is mataas na RPM. So around 2,800, I think, mga ganun. Subukan natin. Kapit natin yung mic. So most likely dinig nyo na ngayon, no? Habang tinataasan ko yung RPM. Di pa to sagad, ah. Malakas nga. Galing, ah. Kalimutan ko ilagay itong So pag nakatakip na yung ganyan, talagang yung hangin is papunta lang doon sa ilalim ng laptop. Effective to kung ang laptop nyo is nasa ilalim yung intake. Ibig sabihin, yung papasok na hangin, nasa ilalim. Kasi kung nasa gilid, yung intake, hindi siya magiging effective kasi galing sa ilalim yung hangin. 2,800 ang pinaka-max. Ayun. Subukan nating ilagay. Kuha tayo ng isang laptop. So this is medyo madumi lang. Lenovo ThinkBook 14-inch. Ganyan siya. So hindi medyo parang wala namang nakaka-escape na hangin. Kasi nga maliit lang to eh. 14-inch lang to eh. Alam ko naka-design tong laptop cooler na to for 16 inches and above. So, yeah, kung gagamit ka, okay siya. Medyo malakas nga lang kaya kita mo, kita nyo ano yung filter, umaangat. So, kung gagamit ka naman at na around 1,500 RPM lang, pwede na. Ayos.